Pagkumpara kay Beyonce at kay Dave, tama bang gawin? At yung pagpupromote ni Dr. Love kay Beyonce dahil nagla-livestream na siya ay salungat doon sa mga lumalabas na issue na bakit hindi nabanggit at napasalamatan ni Beyonce si Dr. Love nung siya ay nag-livestream. Yan po yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And always remember po, sa Kalingap community, sa Tekram community, sa Daddy Frankie community, no, and even the Pony Aldi community, ako po ay reactor. Wala po akong pinapanigan. Mapayan ay may-ari ng community or kumakalaban sa community. No, reactor po ako. I will react based on what I understand is correct. No, hindi po dahil sa nakaside ako sa isang grupo or sa isang tao. No? So, maaring meron po akong masasabi na hindi nyo magugustuhan. Pero yun po ay opinion ko. Ngayon, kung hindi nyo po gusto yung sinabi ko, leave a comment on our comment section questioning whatever I say, I said on all my content para po maliwanagan ako kung may punto po kayo. At para rin po masagot ko yung mga tanong. No? Hindi po ako sumaside sa kahit kanino sa lahat ng aking nire-reactionan. Kung alam kong tama, gagawin ko yon, re-reactionan ko yon. Yun yung magiging reaction ko. Kung alam kong mali, yun din po ang magiging reaction ko. So sa case nito, no, yung unang gusto kong i-content is yung comparing Beyonce, no, kay Dave. Okay? Kasi ungrateful din daw si Beyonce. I can say yes, ungrateful si Beyonce. In what sense? No? Unang-una, hindi siya nakinig kay Kalingap Rap. Diba? Mas binigyan niya ng pansin yung sinasabi ni Bal Santos Matubang. Porque siya yung founder. Kasi may mga ganyan pong lumalabas eh. No? Founder si Bal Santos Matubang, so dapat kung ano yung sinabi niya, sundin natin. No? Or makinig tayo. Pwede po tayong makinig, pero hindi po ibig sabihin nun, kailangang sundin natin. Okay? Ano ba yung nangyari kay Beyonce? Pisa natin kay Beyonce bago tayo pumunta kay Dave. Si Beyonce ay mayroong hindi nagustuhan sa ginawa ni Edu. Diba? At meron siyang mga naririnig based doon sa kanyang sinabi, yung pinagharap-harap sila. Di ba? Kaya siya umalis as love team. Diba? Ni-love team siya. Pero, kalinga pa rin daw siya. Di ba? Which is totally different from Dave. Okay? Ituloy lang natin muna yung kay Beyonce. So, pumayag si Kalingap Rap. Walang love team. Pero, Kalingap ka pa rin. Na inuohan ni Beyonce. At all of a sudden, nag-iba yung takbo ng kwento. Ayaw niya na totally sa Kalingap. Kaya siya nagpatulpo, no? Alalahanin niyo, yung patulpo niyang una, ang nirereklamo niya ay si Kuya Bal. Dahil nga sa hindi pagtigil ni Bal Santos sa kapopromote, kasasabi na, no, may EDC pa rin. Para sa akin, may EDC pa rin hanggat dalagat binata yung dalawa. No? After daw ng pag-uusap nila. So, yung pagrereklamo ni Beyonce sa RTIA ay about kay Bal Santos. Huwag niyo po munang ipasok si Edu. No? Oo. Mayroon siyang problema kay Edu. Pero ang pinatulpo niya ay si Bal. Kasi another case yung kay Bal Santos Matubang. Huwag niyo pong i-mix. No? Na i-mix niyo po eh.
Yung punta nila Beyonce sa RTIA is about Kuya Bal Santos. No? Yung katigasan, yung pangulit ni Kuya Bal. Yung ayaw niya pagtigil. Diba? And yung pagrereklamo niya na i-take down lahat ng video niya. Which is kay Kalinga Prab naman yon. No? Hindi pa rin damay si Edo dun. Lumabas lang si Edo nung si Kalinga Prab na, ay si Bal Santos na yung pumunta naman ng RTIA. Diba? So, iba rin usapan yun. Yung nangyayari, pinagmi-mix-mix ng iba. Okay? So much for that. Kaya siya naging ungrateful kasi hindi siya nakinig kay Kalinga Prab. Si Kalinga Prab ang nagmamanage sa kanya. She should listen. No? Dapat nakinig si Beyonce kay Kalinga Prab. Yun lang ang dapat niyang pinakinggan. Hindi si Bal Santos matubang, hindi yung mga Kalinga vloggers, reactors, defenders. No? Kasi dapat nagkaroon na siya ng aral doon sa nangyari kay Midit. Ano ba sinabi ni Midit? Nasira siya dahil sa mga reactor. Yun yung sinabi ni Midit. Diba? From that pa lang eh. Dapat naging aral na sa kanila yon. Wala kayong pakikinggan. Ngayon, hindi nyo nakausap kaagad si Kalinga Prab, dapat naghintay kayo para na-settle yung issue. Diba? Hindi na nagkatulpuhan. So, nung nagkatulpuhan, ano nangyari? Kayo yung lumabas na masama. Which is mali kasi talaga para sa akin. Kahit na anong nagawa, no, nung tao sa paligid mo, na part ng community, dapat mas nag-focus ka doon sa taong naghahawak sa'yo. Handler mo, which is Kalinga Prab. Yun po yung nagawang pagkakamali ni Beyonce. Then, nagpatulpo siya. No, alam ko, the reason is very obvious kaya siya nagpatulpo kasi alam niya na pagdating sa barangay, pwedeng ma-impluensyahan ni Kuya Bal. No, but the problem here is, hindi muna siya nakipag-usap kay Beyonce. Ay, kay Kalinga Prab. Na yun naman, may usapan na sila, di ba? Yun yung sinasabi ni Kalinga Prab. No, kaya naging, para sa akin, naging ungrateful si Beyonce. Now, with regards doon sa mga pera-pera, no, it's normal. No? Normal po yan. Okay? Na kikita sila. Kasi, ibinabalik nila, sabihin na natin sa 100 pesos, no? Nagamit lang ni Kalinga Prab ay 60 pesos. Napunta lahat yun kay Beyonce. Diba? O sa iba niyang charity. Eh ano naman ba gagastusin niya? Gumagamit siya ng internet. Diba? Nag-iisip siya ng kung ano yung magandang concept ng content. May videographer siya, may editor siya. So saan niya kukunin yung mga yan? Eh hindi naman siya mayaman. Di ba? Pero gusto niyang tumulong. Eh since meron siyang mga katuwang na tumutulong sa kanya, yung mga sponsor, plus nagkaka-revenue siya, why not? Di ba? You're hitting two birds at one stone. Sabi nga nila, nakatulong ka, di ba? At the same time, ikaw rin natulungan. Kahit papano. At na-extend mo pa yung tulong ng iba dahil sa mga sponsor. Okay, so normal po yun. Diba? Sa kalakaran ng ganitong klase. No, na-exploit ba siya? Si Beyonce? Diba? Hindi. Kasi may consent ng mga magulang eh. Compensated sila. Ngayon, kung sinasabi niyo yung hindi na ibabalik ang lahat, maniniwala ako doon sa revenue. Pero kung ang ginagalaw na is yung pera or yung binigay ng sponsor, it's a different story. No? Kasi nga, kaya nga nag-sponsor yan dahil gusto nilang itulong doon. And para sa akin po kasi, lahat ng binibigay ng sponsor, it should be given sa beneficiary 100%. No? Kasi mayroong pinatunguhan yung pera. But in terms of revenue, it's a different story. No? Kay Dave, bakit ungrateful si Dave? Ganun din. Hindi siya nakinig kay Tekram sa pagdidisiplina sa kanya. Mas nakinig siya dun sa mga tao.
no? Yung mga sinamahan niya. Si Beyonce, kanino siya nakinig? Mas binigyan niya ng boses yung kay Bal Santos Matubang. Which is mali. Di ba? Yun yung pagkakamali nilang dalawa. Nakinig sila sa mga taong hindi dapat nila pakinggan. Di ba? Ngayon, bakit nila sinunod yun? Dahil para sa kanila, yun ang tama. So, suffer the consequences. Di ba? May similarity sila in terms of being ungrateful. No? Yan yung sa akin. So, wala po akong kinakampihan, inuulit ko. Para kasi sa akin, no? Kung tinatanaw mo na malaki yung naitulong ng taong yun sa'yo, di ba? Since nasabi mo na yung gusto mong sabihin, tama na. No? Ngayon, kung may gusto ko pang lilinawin, doon ka magsabi sa taong handler mo, nagmamanage sa'yo, or may direct, no? Na pwede kang pakialaman. Sa case ni Beyonce at ni Kalinga Prab, no? Dapat nakinig si Beyonce kay Kalinga Prab. Kay Kalingap lang. Kay Kalinga Prab lang talaga. Para sa akin. Si Dave, same thing. No? Kung siya ay nakinig kay Ramil, dahil dinidisiplina lang siya, hindi niya dadanasin yung ganong nangyari sa kanya. Diba? Kahit na anong sama or na nakita mong ginawa yung taong tumulong sa'yo, no? Much better to keep your mouth. No? Kasi naargrabyado ka ba ng husto talaga? Di ba? Yung hindi ba gumanda ang buhay mo? Oo, ginamit kayo para i-vlog. Totoo yun. Di ba? Pero, kung hindi ginawa sa inyo yan, dadanasin nyo ba yung buhay na yan? May makikilala ba kayong mga sponsor? May makikilala ba kayong mga taong aalalay sa inyo kahit wala na kayo sa poder ni Kalinga Prab or ni Tekram? Di ba? Kung may nagawa man silang mali, isipin mo, ano rin yung nagawa mo. Di ba? Kung napagsabihan ka, napalo ka, napagalitan ka, bakit? Hindi ka naman basta-basta pagagalitan, pagsasabayhan ng mga taong yan kung wala kang nagawang mali. O sige, sabihin na natin may nagawa silang mali. Bilang respeto. Di ba? Hinayaan mo na lang sana. And let, no, time reveal what really happened. Di ba? Mas masakit po yung ganun. Na after kang husgahan ng husgahan, bandang huli makikita nila, tama ka pala. As long as sa loob mo wala kang ginawa, bakit ka papaapekto? Di ba? Same thing po dito sa dalawang to. Alam mo, tama ka. At alam mo, malaki yung naitulong nila para gumanda yung buhay mo. Bilang respeto na lang doon sa ginawa nilang pagtulong sa iyo. Yun na lang yung isipin mo. Hindi po porke nanahimik ka, umaamin ka ng mali ka. No. No, sometimes silence is the best weapon, no, to reveal the real truth. No? So ano nangyari? Sa dalawang ito, kay Dave at saka kay Beyonce, ano po ang nangyayari sa kanila? No, hindi ko po sinasabing napasama sila. Pero mas maayos sana yung takbo nung pare-pareho nilang buhay kung nagkaroon sila ng magandang paghihiwalay. Both Beyonce and Dave. Hindi ko naman sinasabi na napariwara si Dave or napariwara si Beyonce. No? Kumbaga, may mas magandang paghihiwalay pa dapat. Kung kayo nag-usap-usap at inayos nyo. Well, kay Dave naman kasi, at the end, nagkaayos naman sila ng manalastas. Pero dito kay Beyonce, until now, mukhang hindi talaga. At malabo na. Okay? So, yan po ay opinion ko, no? Wala po akong pinapanigan. Inuulit ko, yan po ay aking opinion na nakabase lamang sa mga pangyayaring ating napapanood, nababasa,
no? At naiintindihan. Yan po ay reaction ko, opinion ko. Wala po akong kumbaga, hindi po ako nakaside sa isang tao lang o sa isang grupo. Punta naman tayo dito, no? Kay Dr. Lab. Kasi may mga nagsasabi na hindi raw napasalamatan ni Beyonce si Dr. Lab doon sa live niya, no? So ginagawa nila ng kwento, bakit hindi daw na-mention. Right? So bilang patunay po na para sa akin, no? Kasi hindi naman gagawin to ni Dr. Love kung masama rin ang loob niya kay Beyonce. And in the first place, ano yung kakasama ng loob niya? Porque hindi siya na-shout out? Di ba? Yun na, sasama na loob mo? Parang, ano yun? Isip bata lang? Di ba? So, allow me to play portion of the content ni Dr. Love, no? Na kung saan, tinano niya pa nga pre-nomote niya pa si Beyonce. Kasi, nag-live na pala si Beyonce. Hindi pa niya alam kung pag nawala ang signal, hindi niya alam kung paano ibalik. So, dapat maturuan siya. Okay, so yan. Coming from Dr. Love. So kasi may nagsasabi na tinuruan daw si Beyonce. No? Hindi po siya tinuruan, tingin ko sa live stream na yon. Ngayon, ito sinasabi din ni Dr. Love. Yan din yung sinabi ko doon sa iba kong content. Sa mga nauna kong content. Hindi siya naturuan. Based po doon sa mga, kung okay lang po sa inyo, balikan nyo po yung content ko na yun. Dahil sinabi ko po doon yung mga reason kung bakit, no, para sa akin hindi naturuan si Beyonce. Ngayon, this is another proof, no, na si Beyonce ay nag-live based sa kung ano yung naintindihan niya. Wala pong nagturo sa kanya. Akala niya kasi pag nawala na. Mababalik pa po yun. Yun. Kasi gano'n ang signal namin malakas sa pagdating sa download, malakas mag-download. Pero sa live medyo umano siya, puputol-putol, pero okay na yun. Nag-live na pala si Beyonce. So, suportahan natin mga kagwapa. Ibuhos nyo na. Kailangan niya ng WhatsApp yata. WhatsApp pang tinatrabaho na. WhatsApp. So yan, pre-nomote pa ha ni Dr. Love yung live, no, yung channel ni Beyonce. Baka sasabihin nyo naman kaya niya pre-nomote para sa susunod na live stream ni Beyonce banggitin na si Dr. Love. Pero pwede rin naman mangyari yon, no? Pwede rin naman mangyari yon. Pero ako, no, pinapakita ko lang sa inyo na I don't think na magkakaroon ng ganung pag-iisip, no, si Dr. Love na sumama yung loob or maging big issue sa kanya yung hindi pagbanggit. Magkalapit lang sila, oh. So ito po, pinopromote pa ni Dr. Love, no, si Beyonce. Doon po sa kumu-question, ha? At ginagawan po yung issue, yung hindi pagbabanggit ni Beyonce kay Dr. Love, no? Pag-aralan niyo po yung sitwasyon. Huwag po kayong basta-bastang magja-jump into conclusion. No? Alam ko may mga kanya-kanya po talaga kayong sinusuportahan. Hindi po maalis yan. But as you support your favorite vloggers or beneficiary or whatever, whoever it is, social media, try nyo pa rin pong intindihin yung sitwasyon. No? Unawain nyo pa rin po na hindi dapat laging sinasang-ayunan nyo yung sinusuportahan nyo. No? Kasi po, pagka ganun po, panatiko na kayo. No, hindi lang po kayo simpleng supporter, panatiko na kayo. Kayo po yung mga taong kaya regardless may mali, no, na nagawa ang inyong sinusuportahan para sa inyo tama. Which is wrong na po yun. Para sa akin. Ha? Okay, so yan po, patunay na si Dr. Love ay hindi, no, masama ang loob kay Beyonce sa katulad nung naririnig natin sa iba. Sa mga comment, sa mga nagva-vlog. No? Patunay lang po yan. And napaka-immature, no, ni Dr. Love kung sakasakaling sumama ang loob niya. Oras na may malaman ako na nanggaling mismo sa bibig ni Dr. Love na sumama ang loob niya dahil hindi siya binati, no, ni Beyonce sa live niya, please give it to me at gagawa ko ng reaction, no, at ako mismo
sa live ni Dr. Love, itatanong ko sa kanya. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.